Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, kalimutan ko nung subject ba ngayon pero dinala ko na lang itong reference natin sa Aqidah. Yung Kitabut Tauhid, inshallah. Anyway, mahalaga naman ito. Ito ang pinakamahalaga. At tinatalakay na natin yung chapter 5, Babud Du'ai ila Shahadati an la ilaha illallah. Ang kabanata tungkol sa pag-aanyaya tungo sa pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dua at da'wah, interchangeable ang kahulugan nito. Kapag ikaw ay nagdudua kay Allah, may hinihiling ka sa Kanya. At kapag ikaw ay nagdadawa, may hinihiling ka rin sa tao. Yung pakinggan ang paanyaya mo. At yung dua at yung da'wa galing sa salitang da'a. Ang gumagawa ng da'wa, anong tawag? Da'i. At yung dinadawahan, maduo. So yung da'i, siya ang fa'il. O naintindihan nyo na yung fa'il. Isang taon na yan . Fa'il, katib, da'i, jalis. Hindi nyo pa rin nakuha yung pattern. Ando na yung pattern . Lahat sila magkakasintunog, di ba? Ngayon naintindihan nyo na. Yung problema pag yung ewan ko ba? Iba-iba lang talaga pag-unawa ng tao. Basta yung sinasabi ko sa inyo, yung Arabic, pag hindi nyo ginagamit, walang silbi yan. Hindi nyo matututunan talaga yan. Kumbaga, mamaliitin nyo lang yan. Tapos yung mga pinapagawa ko sa inyo, walang halaga sa inyo, dictionary. Paano kayo makaintindi nung binabasa nyo? Kung hindi lalawak yung vocabulary nyo. Kaya importante yung dictionary na matagal ko nang sinasabi sa inyo. So kayo, kung gusto yung matuto, kayo inshallah. Kasi nga bawat isang salita, diba, isang bawat root word, sinasabi ko, maaari siyang magkaroon ng 50 na kahulugan, bawat isa. Kung alam mo yung kahulugan, alam mo yung paano siya babago-baguhin, edi marami ka nang naintindihan sa Quran, inshallah. So ito nga yung pag-anyaya, tungo sa pagsaksi, syahada, pagsaksi. Syahada, pagsaksi. Ang root word ng syahada, syahida. O anong fa'il ng syahida? Syahid. Ganun pa rin, di ba? Fa'il, katib, syahid, da'i, jalis, fasik, kafir. Lahat yun sila yung gumagawa ng root word na tinutukoy. Hindi nyo makakalbo kasi. Syahid yung sumasaksi, di ba? Yung sinasaksihan, yung maf'ulun bihi. Fa'il, maf'ul, katib, maktub, gadib, magdub, mashhud. Hindi pa rin makuha yung pattern. Was-sama'i datil buruj. Diba? Wal yawmil maw'ud wa syahidiw wa mashhud. O di yun. Wala, hanggang parok lang kayo talaga pag ganyan. Kaya nga importante yung dictionary pinapagawa ko. Yun yung syahada, pagsaksi. At ang kahulugan nga ng la ilaha illallah, kung literal, walang Diyos liban kay Allah. Pero natalakay na natin ito. Ang tamang kahulugan nito, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Dahil dapat matukoy dito ang dahilan kung bakit sinasaksihan ng tao ang la ilaha illallah. Ito ay may kinalaman sa pagsamba. Na mangyari ng pagsamba ay
para lamang espesyal kay Allah subhanahu wa ta'ala, exclusively. Okay? At kapag sinabi kasi na la ilaha illallah, walang Diyos liban kay Allah, maaari ring mga hulugan ito na lahat ng Diyos ay si Allah. Okay? Maaring yung mga pilosopo, pwede nilang gamitin ang syntax na ito sa ganung kahulugan. Na kung sasabihin natin walang Diyos, edi ibig sabihin pala nun, lahat ng Diyos si Allah. Lahat ng Diyos si Allah. Pero nga, ang tamang kahulugan ng la ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsasabi ng la ilaha illallah, anong tawag doon? Takbir, pagsabi ng Allahu Akbar, di ba? Tahlil, pagsabi ng la ilaha illallah. Tahlil, pagsasabi ng la ilaha illallah. Sa pangalawang usapin, ma hukmud da'wati ila dinil islami wa bi ayyi shay'in yabda'ud da'i wa limada wa maddalil. Ano raw ang hatol sa da'wa tungo sa relihiyong Islam? Anong hatol dito? Tinutukoy dito yung ahkamut taklifi. Ilan yung ahkamut taklifi? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, at haram. Okay? 5. Wa bi ayyi shay'in yabda'ud da'i, at saan magsisimula ang da'i? Aning da'i? Yung nagdada'wa, yung fa'il ng da'a. Walimada, at bakit? Wamad dalil. Ano ang batayan? So napakahalaga nung 4 na ito. Anong hukom sa da'wa? Saan siya magsisimula? Bakit siya magdada'wa? At ano ang dalil ng lahat ng ito? So yung sagot, ad-da'watu ila dinil islami wajibatun. Ang da'wa tungo sa relihiyong Islam ay wajib, obligado. Anong klaseng obligado? Anong klaseng fard? Sinasabi ng mga scholar, ito ay fardo ain. Sinasabi rin ng iba, ito ay fardo kifaya. Pero, maaring magkakaroon ito ng iba't ibang hukom, depende sa iba't ibang kalagayan ng mga Muslim, sinasabi rin ng iba. Pero para sa akin, ang da'wa ay fardu ain. Ang da'wa ay fardu ain, obligasyon sa lahat. Ayon sa naunawaan ko doon sa mga nagturo sa amin dati, alhamdulillah. Kasi lahat ng mga dalil sa Quran, bagaman ang iba doon ay mayroong kahulugan sa konteksto nito na ito ay fardu kifaya, merong ilang grupo lang ng Muslim ang magdada'wa. Fardu ain ang da'wa kasi bahagi ng da'wa ang amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Ngayon kung may makikita kang kasamaan, gagawin mo kung ano yung magagawa mo na paraan para may tama yung kasamaan. Da'wa rin ang pagpapayo, di ba? O lahat ng tao ay lahat ng Muslim ay mayroong karapatan sa kanyang kapwa Muslim na kapag siya hiningan ng payo, ay dapat nga siya na magpayo. So mas malapit na ang da'wa ay fardu ain. Lahat tayo ay may obligasyon na magda'wa. Lahat tayo ay may obligasyon na magda'wa. Pero siyempre, yun ay ayon sa kakayanan ng tao. Yun ay ayon sa kakayanan ng tao. Kung ano yung kaya niyang ipang da'wa. Kasi kung halimbawa, konti lang yung kaalaman mo sa Islam, di doon papasok yung aya na, o yung hadith, na balligu anni walau aya. Magparating kayo mula sa akin o tungkol sa akin ng kahit isang aya, isang talata, isang hadith, isang pangaral, isang pagsasabuhay ng Islam, o di sapat na yun bilang da'wa.
Sapat na yung bilang da'wa, insyaallah. So, da'wa ila dinil islami wajibatun. Ito raw ay wajib. So, pag sinabing wajib, magkaka-reward ka kapag ginawa mo at kapag hindi mo ginawa, may kasalanan. Okay? Sasabihin ng kambal, yes, tama yung ginagawa ko. Pinapasyahada ko lahat ng makausap ko, pinapasyahada ko. Hindi nga porke da'wa, syahada na, okay? Magkaiba yung pagpapasyahada sa nagdada'wa. Yan ang itatanim nyo sa isip ninyo. Hindi porke walang nagsyahada, hindi kayo nagda'wa. O hindi porke hindi nagsyahada, hindi nyo nada'wahan. Ha? Baka pipilitin nyo yung tao na magsasyahada para lang masabi na nagdada'wa ka. Hindi yung sukatan ng da'wa. Ang da'wa, gawin ito ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyayahan sila, kung tutugon sila, di maganda. Kung ayaw nila, bala sila. Okay? Walang sapilitan. Walang panlilinlang, walang pangungulit, walang da'wa pogi. Kinabahan ako nung nagkamotor to eh. Baka dadaan mo sa motor-motor mo yung yung papasyahadahin mo. Hindi ganon. Okay? So, wajib ang da'wa. At ang da'wa nga ay maraming iba't ibang paraan. Hindi lang ito pagsasalita. Maaaring ang yung da'wa ay sa kilos. Maaaring yung da'wa ay sa pagiging mabuti mong pagiging mabuti sa pakikitungo sa mga hindi Muslim. Maaaring da'wa rin yun. At yung pagtupad mo sa mga obligasyon bilang Muslim, magiging da'wa din yun kapag nakikita ng mga tao na ikaw ay tumutupad sa iyong relihiyon, alhamdulillah. Kasi na-appreciate din naman ng mga hindi Muslim yun. Limbawa, nakikita nila yung Muslim na hindi nagbibisyo, yung Muslim palaging nagdarasal, yung Muslim mabuting pakikitungo, na-appreciate din nila yun at yun ay da'wa pa rin, alhamdulillah. So yun yung sagot sa unang tanong. Anong hukom sa da'wa? Yung pangalawang tanong, bi'ayyi shay'in yabda? Sa anong bagay magsisimula ang da'wa? Okay? So ang tinutukoy dito, yung pinakamahalaga na dapat mong masabi o maipakita sa mga tao sa iyong pagdada'wa. Okay? Kung halimbawa meron ka lang isang pagkakataon para magda'wa, ano yung gagawin mo? Ano yung sasabihin mo? Kung meron ka lang 1 minuto, 5 minuto, ano yung sasabihin mo? So ito yun na malalaman natin insyaallah. وَيَبْدَأُ الدَّاعِي بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ الْفُرُوضِ وَأَوْجَبَ الْوَاجِبَاتِ وَهُوَ الْأَسَاسُ لِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّةِ التَّوْحِيدِ. Sa saan ka raw magsisimula? Sa da'wa, magsimula ka sa pamagitan ng tauhid sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ipakita mo sa mga tao na nag-iisa lang si Allah. Dahil ito ang pinaka binibigyang diin sa lahat ng obligadong gawain. Ito ang pinaka-obligado sa lahat ng obligado. At ito ang pundasyon ng lahat ng gawain na hindi matatanggap ang anumang gawain o hindi ito may tuturing na tama. Liban na lamang na maging tama ang kaalaman at pagsasabuhay ng tao sa tauhid o sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito na yung binabanggit ko rin kahapon doon sa hikmah. Na mainam na yung tao, kilala niya kung sino yung kanyang kinakausap. Dahil baka mamaya, dawa ka ng dawa, si Jesus, hindi anak ng Diyos, si Jesus, hindi siya Diyos na nagkatawang tao, tapos yung dinadawahan mo pala, Buddhist. 3 oras ka doon, nalalaki na yung mata mo, tapos nanggagalaiti ka na, puputok na yung ugat mo sa ulo. Kakadawa, tapos galit na galit ka pa, tapos yung dinadawahan mo pala, hindi ka naiintindihan kasi Buddhist. Anong pakialam nila kay Jesus? Paano halimbawa kung halo-halo yung mga tao? So, kung
ano man yung tao na kaharap mo, kung halimbawa wala ka ng pagkakataon na makilala kung sino yung kausap mo sa da'wa, edi applicable pa rin ito. Magsimula ka sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit atheist pa yan, born again, Buddhist, Confucian, o yung katulad ng mga Koreano, sumasamba sila sa mga ninuno nila, ancestral worship, Mongolian, Hindu. Kung tauhid ang tatalakayin mo, magiging appropriate sa lahat. Masasakyan o maiintindihan, ma-appreciate ng lahat. Natatalakayin mo na meron lang nag-iisang tagapaglikha, siyang namamahala, siyang nagmamay-ari ng lahat ng kanyang mga nilikha at siyang nagtutustos dito. Siya ay merong mga pangalan at katangian na nababagay lang sa kanya. At dahil siya ang Panginoon, siya lang ang merong karapatan na sasambahin. Kasi ang pagsamba ay resulta ng pagiging Panginoon ni Allah. So, yung mga ganong pagtalakay na general, ito nga, tauhid, kahit sino pa yung kausap mo, applicable. Pero paano yung da'wa ka ng da'wa? Mateo, Lucas, tapos yung kausap mo, yun nga, Buddhist, yung isa satanista pa. Paano nila maintindihan yung pinangangaral mo? So, dito magsisimula ang nangangaral, inshallah, sa pag-aanyaya tungo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa pagpapasyahada. Okay? Dito magsisimula. At yun nga, hindi matatanggap ang anumang gawain, liban na lang na maging tama ang tauhid. Kaya ito na ituring na pundasyon ng lahat ng bagay. At ang dahilan kung bakit ang tao ay magsisimula sa tauhid, ito rin. Na ito ang dahilan kung bakit dapat mauna yung tauhid. Ito ang pinakamahalaga sa mga bagay-bagay. Sa mga usapin, napakahalaga na matutunan ng tao ang dahilan. Ang hikmah, yung wisdom, yung sabab, kadahilanan, o iba pang mga katulad nito. Motibo, yung kumbaga sa krimen, bakit niya ginawa yun, ano yung nagtulak sa kanya para gawin yun. Goal, kung ano yung gusto ninyo na ma-achieve, anong gusto niyo na mangyari. Kasi, kapag naintindihan niyo yung mga bagay na ito, nagiging mahalaga sa inyo ang isang bagay. Okay? Nagiging mahalaga sa inyo, mas na-appreciate ninyo, mas paghuhusayin ninyo. Kaya nga, dito sa da'wa, sa Kitabut Tauhid, talagang nang ipangaanyaya nyo ay Tauhid. Tauhid. Hindi Mateo, hindi Lucas, hindi Juan, hindi yung kung ano-ano, hindi yung Shahada. Tauhid ang ipangaanyaya natin sa mga tao. Kasi ito ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong inuutos niya sa mga sahaba, at dito ito ang pinakamahalagang mensahe ng Quran at iba pang mga bagay na katulad nito. At doon nga sa kahalagahan kung bakit dapat nating maunawaan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Yun nga, para magkaroon tayo ng pundasyon sa bagay na gagawin natin. Kung wala lang, ginagawa lang natin yung bagay, wala kayong mararating. Katulad nga inuulit-ulit ko doon sa Arabic. Kung hindi nyo ina-apply yung Arabic sa araw-araw nyong buhay, walang mangyayari, hindi ninyo yan matututunan. Hindi ko pwedeng ituro sa inyo lahat. Kasi pagka ganon, sige, isa-isahin ko kada word, itatasrif ko, pag-aaralan nyo, maubusan tayo ng oras. Kaya nga tinuturo ko sa inyo lagi, pattern. Yung pattern na yun, isalpak nyo doon yung root word na nandun sa dictionary nyo, pinapakolekta ko sa vocabulary para lumawak yung vocabulary
ninyo. Yun yung dahilan kung bakit pinapahalagahan natin yung Arabic para magamit. Okay? Kasi minsan kung ano-ano yung natututunan nyo eh. Ngayon ko nga lang nalaman, wajib pala pahabain yung leeg sa adan. Wala naman akong tinurong ganyan. Tapos sa iba nyo pa, ayaw nga magturo sa inyo eh. Sabi ni Manong sa kanya, magturo siya dito. Ayaw niya magturo sa kambal daw. Tapos kayo naman, bakit yun na-apply nyo? Yung tinuturo ko, hindi nyo ina-apply. Nagsiselos na ako niyan eh. Buti pa yung iba, na-apply nyo kagad, yung tinuturo ko, hindi nyo ina-apply. So yun yung kahalagahan ko, bakit pinag-aaralan yung dahilan ng mga bagay-bagay. At yun nga, dalil, wadalilu qawluhu li Muad, at yung dalil, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad bin Jabal, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi syahadati an la ilaha illallah. Na marapat na ang una mong ipangaanyaya sa mga tao ay ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Okay? Pero lilinawin ko nga, binanggit dito syahada an la ilaha illallah, pero hindi ibig sabihin na pagsasyahadahin nyo agad yung mga tao. Okay? Ibig sabihin nito, malaman nila kung anong kahulugan ng pagsaksi at bahala na sila kung gusto nilang sumaksi. Okay? Hindi nyo kailangan silang o linlangin o gumawa kayo ng kung ano-anong exhibition o ano pa. Siyempre, sinabi ni Allah sa Quran, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. At itong aya na ito ay matatagpuan doon sa Surah Yusuf, chapter 12, verse 108. So sinabi ni Allah, sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking landas, nag-aanyaya ako sa inyo, tungo kay Allah. Ibig sabihin, ang landas na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang landas ni Allah. At nag-aanyaya siya ng mga tao, nag-aanyaya siya sa mga tao patungo rito, ala basira. Ako at ang mga sumunod sa akin, luwalhati kay Allah, at hindi ako kabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Ngayon, balikan natin yung basira. Ito yung pinakamahalagang salita dito sa aya na ito actually. So katulad ng natalakay natin kahapon doon sa Suratul Nahl, yung ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itong basira, isa rin ito sa mga mahalagang katangian dapat ng da'wa. So magdada'wa ka ng mayroong hikmah, inutos ni Allah, magda'wa ka pero dapat may hikmah, hindi bara-bara. At ito, inutusan din ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin ito ang aking landas, nag-aanyaya ko tungo kay Allah ng mayroong basira. Basira, galing ito sa salitang basira, ibig sabihin nakakita siya. Nakakita. So, ibig sabihin, sa pamagitan ng basira ay makikita ng tao ang mga bagay-bagay o magiging malinaw ito. At ang basira, tinatranslate ito usually bilang kaalaman. Tiyak na kaalaman. Basira. Ngayon, anong pinagkaiba ng hikmah sa basira? Ang hikmah, ito yung paraan mo kung paano ka magdawa. At yung basira, ito yung pundasyon o pinanggagalingan ng iyong da'wa. Dalil, batayan ng iyong mga sinasabi o ginagawa sa da'wa. Halimbawa, nag-aanyaya ka tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ala basira
na yung mga sinasabi mo sa mga tao, bukod doon sa mahusay na paraan ng pakikipag-usap mo sa kanila, ang sinasabi mo ay tiyak na nanggaling sa Quran, sa hadith, sa napagtibay ng mga kwento tungkol sa naunang henerasyon ng mga Muslim o nung mga patunay, ganun, na may aral, kwento na may aral. Hindi yung nagkukwento ka lang ng kung ano-ano. Okay? So yun yung basira. At bakit mahalaga dito ang basira? Kasi nga, tayo ay nagdadaawa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ba ang pinaka-mainam na gamitin ni pang-anyaya tungo kay Allah, liban pa yung mismong salita niya at ng kanyang sugo. Kaya nga nagtatampo ko kapag nakakita ko nung nagdadaawa na 20 na talata ng Biblia yung nasabi niya sa kanyang da'wa, pero ni isang aya o hadith tungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala. O sabihin natin mas marami pa rin yung talata ng Biblia na binanggit niya. Yun ay taliwas sa basira at the same time taliwas sa hikmah. Dahil ang kanyang da'wa ay hindi nakapundasyon sa malinaw na kaalaman, tiyak na kaalaman, at hindi niya naipatupad ng merong hikmah o merong wisdom o yung isa pang ibinigay nating kahulugan sa hikmah, ano yun? Nakalimutan ko. Di English yun eh. Ano yun? Appropriateness, kumbaga. Yung appropriateness ng iyong mga sinasabi o ginagawa ayon sa kung ano hinihiling ng panahon o pagkakataon. Okay? So yung mga tao, ininyayahan mo para makilala nilang Islam. Tapos ang nangyari, kakabanggit mo ng kakabanggit ng talata ng Biblia, tapos minumura mo pa yung pari nila, pastor, magagalit yun. Hindi ka nagdawa, nang insulto ka. Hindi mo sila naanyayahan patungo sa Islam, ikaw ay nagtaboy pa nga palayo sa Islam. O sige, sasabihin nila, maraming nagsisyahada dyan sa ganyan daw na paraan ng da'wa. Na nakapanood sila ng debate o kaya nalinawan sila sa katuruan ng Biblia. Pero ito naman yung hamon ko sa kanila. Sa mga nagsyahada na yan, sa paraan na yan na puro Biblia ang da'wa, sino sa kanilang natutong bumasa ng Quran? Sino sa kanila ang nakatapos man lang ng pag-aaral sa madrasa? O yung kahit ano man lang Yung, may mga pag-aaral ganito sa Islamic Center, o kaya nakatapos sa Baguio, nakapag-aral ng university, halos wala Kasi yung pagmumuslim nila, hindi dumaan sa basira at hindi dumaan sa hikmat, dahil yun yung kinagisnan nila, yun na rin yung naging buhay nila. Hindi nyo sila makikitang nag-aaral ganito, makikinig sa lecture, pero makikita nyo sila nakatambay sa luneta, nakikipagdebate, nagdadaawa kada linggo. Yun na yung naging buhay nila kasi hindi nila nakita yung kahalagahan kung bakit kailangan mag-aral, katulad nga nung natukoy na 4 na usapin sa topic natin ngayon sa da'wa. Anong hukom sa da'wa? Kung maaaring naintindihan nila yan, wajib. Pero naintindihan ba nila kung ano ba yung unang dapat ipang-aanyaya sa mga tao? O kung bakit? O ano yung dalil? Wala na silang malalaman doon halos kasi iba yung kinagisnan nila na yung iba nga parang iba na nga yung relihiyon nila Mahigpit ako dito sa bagay nito kasi sila yung mga taong nakagisnan ko Nung nag-Muslim ako sa Quiapo, sila yung mga nakikita ko doon, mga nasa Islamic Center. Hindi naman nag-aaral pero sisipag magda'wa. Sasabihin nila, at least nagdada'wa. Hindi Mas mabigat
na obligasyon ang mag-aral kaysa magda'wa. Okay? Kung nagdada'wa ka na hindi ka nag-aaral, pareho yung paglabag mo. Nilalabag mo yung pag-iwan sa pag-aaral at nilalabag mo yung pagdada'wa na ayon sana sa pinag-aralan, sa basira, kung nag-aral ka. Samantalang yung nag-aaral siya, at the same time, malalaman niya na obligado pala magda'wa, di magdada'wa rin siya. Kaya dapat, kung gagawa tayo ng kabutihan, gawin na natin sa pinakatamang paraan, inshallah. Gawin na natin sa pinakatamang paraan. Kahit yung adan. Okay? Yung adan, hindi yung ano ba yun? Acrobatics. Yung meron kang gagawing para gumanda yung adan mo. So ito nga, ulitin natin yung aya. So natalakay natin kagabing doon sa Suratul Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mag-anyaya sa landas ng iyong Panginoon na mayroong hikmah, wisdom o kaya appropriateness, mau'idatul hasanah, mahusay na pangangaral, wajadilhum billati hiya ahsan, at makipagtalo sa kanila sa mahusay na paraan. So ngayon muli tungkol sa da'wa, yung isa pang aya sa Surah Yusuf naman, kul hadihi sabili, na itong da'wa, ito ay landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trabaho ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dito nga nag-aanyaya tayo tungo kay Allah. Hindi tungo sa sarili natin, hindi to da'wa pogi, hindi para sa organisasyon, hindi to para sa sweldo, pakitang tao, para kay Allah. Ala basira, ayon sa tiyak na kaalaman, ako at ang mga sumunod sa akin, ibig sabihin, ito ay iniobliga din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ummah, sa ating lahat. Na ganun tayo dapat magda'wa. Hindi mag-iimbento tayo ng sarili nating paraan ng da'wa. At dito, sinabi, wa subhanallahi, maluwalhati kay Allah, at ako hindi kabilang sa mga musyrikin. At ito ay statement na lamang na, kumbaga, binibigyang tiin dito na sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung natukoy dito, tungkol sa da'wa, ito ay landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-aanyaya tayo patungo kay Allah nang may tiyak na kaalaman, at ito ay inoobliga din sa iba pang kasapi ng ummah na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung pagtalakay natin ngayong gabi. Itutuloy natin ito next week, inshallah. Naisingit lang natin ito kasi hindi ko maalala ano ba yung subject ngayon, kung jinn ba o o anghel. Tapos hindi ko na rin mahanap yung yung libro. Pero ito na lang din yung nadala ko. Anyway, importante rin naman ito na topic, inshallah. So tutuloy natin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.